ating lahat at syempre sa ating butihing lungsod, Mayor Vico, sa ating Vice Mayor, paborito ko itong pangitin, Robert Vincent Dodon George, Bautista Jaworski, Vice Mayor Manila po. Syempre sa ating Honorable Congressman, Roman Romulo, magandang hapon po. Sa ating City Council, nabati na po kanina sa aking mga kasama sa Konseho, sa aming mga pinakamamahal na kabarangay. At syempre maraming salamat din po at magandang hapon sa mga punong abala sa City Engineering Office. At Engineer, maraming salamat sa ating Cultural Affairs and Tourism Office. Kaninang umaga pa sila nandito. At syempre dun sa mga contractor natin, maraming salamat for visiting us. And syempre sa Pasig City Parks Entertainment kanina. We are very thankful always government para sa lahat na Again, we are very thankful always sa city government sa mamumuno ng ating munting lungsod, Vico Sotto, para sa lahat ng tulong na ibinibigay sa ating munting barangay. At sana, Mayor, sa susunod, ganun pa rin, huwag nyo kami kalimutan. Alam ko naman 30 kami, hindi naman lahat kaya para sa barangay Santa Rosa. Pero at least, we have these improvements, health, at syempre taon-taon, bangitin ko lang ulit, tulad na sinasabi ko sa ating SOBA, meron tayo natatanggap na 3 hanggang 4 na milyon financial assistance mula sa city. Some time ago, noong mga nakaraang taon, doon natin kinukuha yung maganda nating kamaskungan dog. Ganon din yung ibang improvements natin, yung pagpapagawa natin ng ating covered court, sa ayos, yung ilalim ng tulay, yung ating MRF, napuno natin yon, naayos natin dahil sa financial assistance ng city, yung ating hapag sa tabing ilog, lahat po iyon ay sa tulong ng financial assistance ng City Government of Pasig. Kaya once again, I personally, bilang punong barangay na Santa Rosa, ay lubos na nagpapasalamat sa punong lungsod. At syempre, kay Kong Romulo at sa ating City Government, lalong-lalo sa lahat ng bumubuo ng City Government of Pasig. Muli po, magandang hapon po, maraming salamat. Maraming salamat po, Cap Arcel Gumiti. Hindi na po natin patatagalin ngayong hapon ang mensahe ng ating Congressman, Roman Romulo. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Una-una po, maraming salamat dito sa pagtanggap sa amin ngayon na hapon. At po nating lahat na talagang sa totoo lang, marami pa rin po tayo talagang pagtutulungan. Siguro, mabanggit ko lang, hindi matatapos yung taon na ito, ay matatapos na po yung esplanade natin. Aabot po yun dito sa Barangay Santa Rosa hanggang sa barangay, sa dulo ng Barangay May Bunga. Pagkatapos susunod na taon, ikakabit na lang po namin yung Barangay May Bunga para by next year po, may esplanade na po tayo simula dito hanggang sa Bridgetown na po aabot. Para may alternative route po tayo. Meron doon lakaran at meron po doon pang sasakyan. Para yung ating mga kasama dito ay exercise, matuwa naman po sa ating mga pumapupuntahan along the way. Kaya hopefully po, soon enough, ma-enjoy natin lahat yon. Pero siguro, ito na rin yung pagkakataon ko dahil sa totoo, mag-uumpisa na yung kampanya bukas. Dahil mag-uumpisa na yung kampanya bukas, talagang hindi ko alam kung makakaharap ko pa kayo, pero maganda rin na malaman po ninyo yung ating mga pinagagawa bilang isang representante niyo sa Kongreso. Alam po niyo, marami na yun. May inclusive education tayo para sa mga bata na may disabilities. Dito sa Pasig, ipapilot na po yun, yung Inclusive Learning Resource Center natin. Para merong mga dalubhasa sa ILRC centers, yan po yung mga para sa autism, para mapangalagaan na rin po natin, hindi lamang para dun sa mga simpleng mga iba-ibang disability. Pangalawa po, gusto ko rin mabanggit na siguro right after the elections or before, meron tayong bagong batas na mapipirmahan na ulit, yung ECCD Act. Sa ilalim ng ECCD Act po, ay gusto natin masigurado na yung mga bata below 5 years of age ay dapat matulungan ng local and national government. Dito po, ang mamumuno na po niyan ay DILG. Titingnan po natin, gusto natin wala na pong bata below 5 years old ang magka-stunted growth o kahit pa paano po yung tinatawag na frustrated growth sa kanila. Gusto natin meron silang masustansya makakain, yung below 5. At siguro, mabanggit ko na po, panghuli,
Sina-champion na po natin talaga yung pag-amyenda ng K-12 law. Alam po ninyo yung K-12 law na yan, sa totoo, nung unang sinabi sa atin yan noong 2012-2013, ang sinabi sa atin, mahalaga yung K-12 law kasi pag nag-graduate yung mga bata doon, job ready o college ready. Pero ngayon po, 2025 na. Nakita natin hindi totoo yun. Nakita natin na yung ating mga mag-aaral, pamilya po, medyo hirap dahil sa K-12. Kaya ang sinabi po natin, amyendahan na po natin yan. Sa Kongreso po, napasa ko na po ang third and final reading. Hinintay na lang po natin yung Senado. Ano po yung mga pinopropose natin na mga changes? Una po, para maliwanag, mahirap mawala talaga completely yung 11 and 12 ang dyan na yan. Pero, ang sinasabi ko, pagdating ng grade 10 muna, dapat may graduation na rin yung grade 10. Ang totoo, nung sinabi sa atin ng 2012-2013, di ba? Ang sinabi nila sa atin, paano yung mga nag-aaral abroad ng mga Pilipino o nagtatrabaho abroad? Pag walang grade 11 o grade 12 yan, hindi tatanggapin sa paaralan o hindi makakakuha ng magandang trabaho. Pero alam natin ang totoo, sa 100% na Pinoy, ilan po ba talaga nag-aaral abroad? Wala pang 10% po yan at karamihan dyan yung mayayaman. So bakit natin pinapadal sa busa ang bawat estudyante? Pangalawa, ilan ba talaga nakakapagtrabaho abroad na ang trabaho nila kailangan ng grades 11 and 12? Hindi rin po ganun karami. Karamihan ng trabaho na nakukuha natin abroad, hindi nga kailangan ng grades 11 and 12 eh. Sapat na hanggang grade 10. At karamihan naman po, dito naman talaga nagtatrabaho. So sabi natin, graduation tayo ng grade 10. Pagtapos ng graduation, pwede na po mag-isip ngayon yung mga bata, ano gusto nilang gawin sunod. Unang option nila, pwede na silang may graduation, makapagtrabaho. Kasi may mga trabaho, hindi mo naman kailangan talaga ng 11, 12. Meron nga po mga entrepreneur. Hindi nga po pupunta kolehiyo yun eh. Dahil entrepreneur sila. Pero meron naman gusto talaga ng skilled work. Sa kasalukuyan ngayon, di ba meron tayong tech-voc track sa grades 11 and 12. Pero pag nag-enroll ka sa tech-voc track, ano ang binibigay po sa'yo ng gobyerno pagtaas ng grade 12? Karamihan, di ba, NC2 ang binibigay. National Certificate 2. Ano ibig sabihin ng NC2? Sa sarili po natin, standard. Pag may NC2 ka, ang ibig sabihin po nun, may kakayanan ka na. Pero hindi pa sapat. Kailangan pa may nagbabantay sa'yo. So, hindi ka job ready. So, 2 taon natin pinahirapan yung bata, hindi rin pala natin siya mabibigyan ng matataas na NC. Kaya sabi ko, dapat, tanggalin na sa DepEd. I-direction na natin, payagan na natin sila direksyon makapagtrabaho dun sa mga industriya kung saan nila gusto para may allowance pa silang makuha. Pagkatapos ng 2 taon, hindi lang NC2, NC3, NC4 ang pwede nila makuha. Pag may NC4 ka po, diploma course yun. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan mag-grades 11 and 12, pwede ka na dumiretso ng first year college. Ayun yung tanong. Paano yung mga gusto mag-kolehiyo? 69% po yun na nagpo-kolehiyo pa. Ang sinasabi ko po, yung gusto mag-kolehiyo, payagan pa rin natin. Pero, ibahin na po natin yung grades 11 and 12. Ngayon kasi po, pag na-grade 11 and 12 ka, alam po ba ninyo ilang subjects ang kinukuha sa grades 11 and 12? Ilang subjects yung total pag 11 and 12? Close, tama po. 31 subjects actually. 31, 32. Tama po kayo. Imagine po, 31, 32 subjects para sa senior high school. Talagang sa totoo, binubugbog po natin yung bata. Importante lang naman, college ready. Kaya ang proposal ko, tanggalin na yung 32 subjects. Tanggalin na yung tracks, tanggalin na yung strands. Ang gawin na lang, kung gusto mo mag-kolehiyo, 11-12 ka, academic, wala nang iba. Tapos, 8 subjects na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Ano yung 4-4? Ano yung 8? Yung 8 pinapropose ko po, yan yung subject sa first year college. Yung GE subject sa first year college. Ngayon, pag natapos mo yung 8 subjects, pasado ka, ibig sabihin college ready ka. Kasi college subject yun eh.
Pagdating mo ngayon ng first year college, pwede kang kumuha ng tinatawag na advanced placement exam. Pag napasa mo po yun, dapat i-credit yung mga 8 subject mo. Para sa kolehiyo, minus 24 units ka. Yung 4 years, 3.5 years to less na lang. Mas mahal ang kolehiyo. Gusto natin ay talagang mas magaan para sa isang pamilya. Pero sa bill po na pinasa ko, may bonus pa po akong nilagay na isa. Pagtapos ng grade 10, lahat ng estudyante na nagtapos ng grade 10, pwedeng kumuha ng honors exam. Pag pumasa ka ng honors exam, accelerated ka na sa first year college. Hindi ka na dadaan ng grades 11 at 12. Para naman yung bata po, yung learner, talagang magsusumikap siya mag-aral ng K-10 niya. Gagalingan niya. Para pag pumasa siya ng honors exam, diretso na siya ng first year college. Hindi na siya dadaan ng 11 and 12. Yun naman ang mahalaga. Ang gusto natin, college ready yung bata. Alam niyo, sa totoo, sa dami kasi ng subjects, sa dami kung gusto natin pilitin na pag-aralan ng isang bata, nakakalimutan po yung tinatawag na foundational skills. Yung reading comprehension, yung marunong magbasa at naiintindihan yung binabasa, yun naman ang pinakamahalaga at math grade level appropriate. Kasi matalino po ang batang Pilipino, batang Pasigenyo. Ang kailangan lang niya, yung mga foundational skills. Ayusin na po natin yung ating education system para naman yung mga bata natin ay hindi naman po nawawalang gana sa pag-aaral, tuloy-tuloy po yung pag-aaral nila. At kung gusto nila magtapos ng kolehiyo, makapagtapos ng kolehiyo. Pero, kaya ako tinatanggal po yung TESDA, yung textbook. Kasi po, ito isa sa mga mali po natin. Minsan, naturo po sa atin ang mga nanay-tatay natin eh. Di ba ang naturo sa atin habang lumalaki? Mag-aaral ka mabuti, anak, para makapagtapos ka ng kolehiyo. Maka-aral ka ng abogasiya, makapag-doktor ka. Maganda po lahat yun. Pero, pag lagi natin sinasabi yun, minsan, naiisip tuloy ng iba na pag nakapag-aral ka ng mas mahaba, mas malayo, ay ibig sabihin, marangal kang tao. Ibig sabihin, may dignidad ka. Pero hindi totoo yun. Alam natin ang totoo. Hindi sa edukasyon nakukuha ang dignidad ng isang tao. Ang kabaitan ng tao ay nakukuha po niya sa karakter niya. Whether nag-college ka o hindi ka nag-college, pwedeng marangal ang buhay mo, pwedeng may dignidad ang buhay mo, tigil na po natin yung paglalagay sa isip na dapat ng kolehiyo ka para may dignidad ka, para may karangalan ka. Kasi marami po tayong mga nag-graduate ng TESDA, hindi po nag-kolehiyo. Marami po tayo nagtapos lang ng high school. Pero pag nakausap po ninyo, sa totoo, mas mabuti pang tao kaysa sa ibang nagtapos ng kolehiyo, ibang naging abogado. Kaya sana po, magsama-sama tayo yung attitude po ng mga bata. Doon na po tayo mag-focus. Sabihin natin sa kanila ang mahalaga, marangal na trabaho, kahit ano pa yan na trabaho, basta maayos mong ginagawa, kahit hindi ka nag-kolehiyo, kahit hindi, pero maganda mong kolehiyo pero kung hindi talaga yun ang hilig mo, pwede pa rin may dignidad ng buhay mo. Dahil ang importante, nabubuhay mo sarili mo at nabubuhay mo ang pamilya mo. Kaya sana po, mga kasama natin dito sa lungsod ng Pasig, again, nandito tayo para dito nga pala sa ating blessing and inauguration. Sa totoo po, galing po kaming nagpayong ngayon. Pag pumunta po kayong nagpayong, sa totoo, sa pagtutulungan po ng lokal at nasyonal, karamihan po ng kalsada doon, halos na ayos na rin natin, or may drainage na nagawa. Nauna pa nga po doon, na kahit yung Kenneth, dati po, ang nagpayong, before 2019, wala namang outfall doon eh. Umiikot lang po yung tubig doon eh. Pero, nalagyan na po natin ang mga outfall yun, inaayos na po yung mga kalsadang paloob, para yung tubig po, hindi nagsistay doon sa drainage. Dapat lumalabas. Ngayon po, may mga outfall na rin po sa ating sa mga sanagpayong. Ito po ay talagang patunay naman po na dahil nagtutulungan tayo, narinig namin sa tao o anong kailangan gawin, ay nagagawa natin. Kaya muli po, magandang hapon, maraming salamat. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig.
Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Isunod na po natin ating Vice Mayor, Carlo Jaworski. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. Kay Mayor Vico Soto, kay Congressman Roman Romulo, siyempre sa ating mga konsihal. Nandito, Councilor Salon Tantoco, Councilor Pausa Chaco, Councilor Derek Gonzales, sa ating mga barangay captain, sa MVP, at sa mga kasama sa Hawaii, ating mga opisyalos, kawali na hapon po sa inyong lahat. Congratulations sa napagandang proyekto po ng ating pamalaan para sa kapagdaan ng ating barangay. Improvement of blocking and sanitary system. No? Ito po ay patunay na talagang mga ating lusog na tuloy-tuloy po na para magkaroon ng resolution at pagpaba ng mga programa proyekto sa ating mga kapwa kasi kaya. Itulad na naman hindi ko ang Congressman Romulo galing po kami sa nagpayong kanina. Ayun na napakalaki na po ng pinagbago ng nagpayong. Nung araw, mabagit ko lang kasi meron po akong isang dito kanina na lumapit sa akin, lumakap sa akin. Na dati ko pang leader, paano pa ako'y tumakbong mayor kung araw. Sabi niya sa akin, sabi niya, guys, naalala niyo ako yung isang leader na umuporta sa inyo. Kaya lang, kung hindi ko yun ako, yung anak ko, scholar ng PNP, tinaglaan. Ito po ay back in 2007. Nakakalungkot lang kasi yung anak ng scholar, hindi ko na mapagpapos. Kaya ako na muna babanggit ito dahil ibang-iba na ang panahon natin ngayon. Alam niyo naman, nung maupo po si Mayor dito sa Pagkaroon ng 2019, ang scholar po natin noon, 11,000. Sabi ko nung iba nun, nag-iisip sila paano yan pag nanalo daw sila Mayor Vico, baka sila yung matanggal. Alam mo, ginawa ni Mayor Vico, imbes na magtanggal ng scholar, tagtagtag pa siya. Ngayon, 25,000 na po scholar. Ngayon, nakakatuwa lang po kasi dahil tayo dito sa loob ng pasok. Marami po pinapagod po. Na hindi po natin tinitignan ang kulay ng politika. Dahil ang politika ay isang araw na. Pagkatapos po ng eleksyon, kung sino man ang sumuporta o hindi sumuporta, ang pangako po namin, lahat po pinagsisilbihan po namin. At lahat pinagsisilbihan ng isang tapat, malinis na pamahalaan. Yan po ang isang kaya namin ipalako. Marami rin nagsasabi kasi na hindi daw importante ang good governance. Ano po ang good governance? Ang good governance po isang malinis na pamamahala. Ako na po magpapatunay sa inyo na bakit importante ang isang malinis na pamamahala. Doon pa man din, no? Lalo kasi noong 2004, ang budget capacity is 2.8, yung mga 3 billion pesos. Doon lang po si Mayor Vico, 15 years later, 2019, ang budget ng Pasig na minarang ni Mayor Vico ay nasa 10 billion pesos. So, yung mga naman po nung natin, 15 years. But since Mayor Vico, sure, ginawa pa tayo ng pandemya ng 2020. Wala pa isang taon si Mayor Vico. May pandemya po tayo, yung ating mga kapitbahay na lungsod, nagbabaan po yung kanilang koleksyon, kanilang mga bakit. Lumiit dito sa Pasig, imbis na lumiit, dumagdag. By 2022, in the middle of the pandemic, ang budget po na inabutan natin, pag-upo namin, is 13.5 billion. So from 10, naging 13.5 billion. In 2023, naging 15 billion. In 2024, naging 17 billion. Ang budget ko ng Pasig itong isang kuyang taon, nasa 22.4 billion. Ngayon ano po, ibig sabihin ng lumalaking budget. Una sa lahat, ang taong bayan, willing na magbayad ng tamang bus. At habang dumadami po ang kayamanan ng ating lungsod, mas marami din ang biyayang na ipapaba sa ating mga. Example po na lang ang mga programa, proyekto. Hindi ko alam, si Kap Alcel, makukumpara mo ngayon hanggang noon. Nabanggit mo kami na yung financial assistance mula sa city. Noon po, nakapilang mga kagawad, nakapilang mga kapitan para humingi ng project.
Ngayon, kusa po ang city po ang nagbibigay. Walang halong politika. Kalaban man, kakampi man, basta lahat ito city. At habang yung mayaman po ating Luzon, tumatami programa ho natin para sa ating mga kababayan. Lalo na sa ating mga kababayan na kailangan ng support. Support ang mga sa ating kababayan. Example po ang ating senior citizen. Alam po natin yan. Ngayon po, meron tayong local senior pension. At dahil may pondo po, dumami po ang ating kayamanan ng ating lungsod. Ang pension ng ating mga senior ngayon, dati pag wala kang pension, qualified ka. Pero ngayon, ay pasala ng yung City Council, of course, upon the direction ng Bigo Soto, pati na rin po yung may 4,000 na pension ng CSS, pababa, meron na rin ngayon, qualified na rin ngayon sa ating ang ating mga kapitbahay na lungsod, no? Hindi po nakakapagbigay ng assistance sa ating mga solo parents. Napag-alam ko po na lilima lang, lilimang lungsod lang po nakapagbigay ng assistance sa ating solo parents at Pasig ay isa ron. Meron pong financial assistance yung ating mga solo parents na 1,000 a month mula po sa ating lokal na pamahalaan. Ngayon, pati na rin po ang PWD sector natin, yung mga bedridden natin ng PWD, na dati wala nakakuha tulong. Ngayon, institutionalized rin po ang support para makuha nila. Meron na rin sila pension na makuha mula ulit sa ating lokal na pamahalaan. Pagpamit po ako sa senior, nakakalimutan natin pagkikinig na ito po yung meeting. Ito po, may mga 80 pa pataas dito ng mga senior. Yung maglalaro yan. Ay, swerte po kayo. Kasi meron po tayong unang batas, no? Na yung centenarian, 100,000 pag 100 yung pulis na. Ang ginawa po natin sa lokal, nagpasa po kami ng ordinansa, pag 80, 10,000. Pag 85, 15,000. Pag 90, 25,000. 95, 25,000. 100,000. So, biniyak-biyak po natin yung 100 para makinabang na yung ating mga senior. Sabi naman ng ibang mga senior, paano yan? Kaka-81 ko lang, kaka-81 paano yun? Hindi na umako. At dahil may pera nga ang ating lungsod, dahil po, nakita natin naman yung mga pagpabago, yung mga reforma, Elaboration dyan sa bago. naglilingkod sa inyo. Light, sir, light. Lahat po ng 80 to 84. Yes, sir, yes, sir. Itong taon lang na ito para sa 2025 lang po. Makakatan po yung 10,000 each. 85 to 89, 15,000, 90 to 94, 25,000, 95 to 90 to 100 po, then so lahat po 80 to 100, meron po yung natanggap mula sa ating lokal na pamahalaan. Ulitin ko, lahat po itong mga gastusin ito ay may pinanggagalingan. At hindi po pala ang pera ito. Hindi po tayo nagtaas ng buwis. Nagpapapa na tayo ng buwis. Nangayin ko rin yung mga tricycle drivers sa pas. Itong taon na ito, wala na silang binabayaran na prangkisa. Ating mga sari-sari store, dati meron po binabayaran ito. Ngayon, pag 250,000 pababa, ang revenue sa isang taon, exempted rin yun sa binabayaran ng buwis sa ating mga nagkawalan. Ngayon, paano natin nagagawa ito na pinabawasan pa natin ang buwis na hindi po tayo nagtataas ng kahit na konting tax. Simple lang. Dahil po hindi ninanakaw ang pera ng tanong bayan. Yan po ang tanong. Pero ulitin ko, sa lahat po ng programa ng pagbabago dito sa atin sa Lungsod ng Pasig, kahit anong pagbabagong gawin namin, ibang normal, sa aming mga konsal, sa loob po ng sitio, kung hindi po magkikisama at magkikisama ang bayan, mapapapaliwala lang po namin. Kailangan po lang namin ng tulong dito. Kailangan namin mag-ambag ang ating mga bayan. Hindi ambag sa pamumili ng pera, pero ambag para maging mabuting pakal, maging responsable yung pasigil. Na kayo mismo, mag-ambag sa pagmamahal sa ating bayan. Na pag meron tayong nakikitang mali, ituwid natin. Pag meron tayong nakikitang kapwa natin pasigil dito na kailangan ng tulong, itulungan din natin. Pag may nakikita tayong mga batang gumagawa ng mali, sabihan po natin. Example
Isang ehemplo po na palagi ko pong pinapanggit. Ang pag-ikot po namin, palagi po nagbabara yung ating mga kanal. O lang kayo san, pagbukas po ng kanal ng drainage namin, ano po ang laman? Plastic. Manood po kayo sa ating mga kabataan, sa ating mga anak. Pag bumili ng candy o biscuit sa sari-sari store, saan po tinatapan ng basura? Diretso po sa sayo. Bakit po gano'n? Bakit natin hindi maturuan ng ating mga anak na mahalin ang ating komunidad? Kasi pag nagkaroon tayo ng dumi, di ba dinudumi natin parang bahay natin? Kung ang bahay natin may dumi, winawalis natin. Pero pag nasa labas tayo ng kalsada, parang inaasa na lang natin lahat sa ating pamahalaan. 10,000 na po ang kawani ng ating lungsod. 1 million na po ang produksyon ng Pasig. 1 million na ang Pasigeno. Hindi po namin kaya sagutin at saluhin lahat ng problema ng ating mamamayan. Kaya kailangan namin ng tulong. Dito sa Pasig, pagdating namin ng Oplan, malinis. Pag-alis namin, kinabukasan, madumi ulit. Bakit ganoon? Dito may problema tayo sa dumi ng aso. Diba? Ay, problema natin, dumi ng aso. Pag natutulog yung kapitbahay, bubuksan yung pinto. Lalabas yung aso, dudumi. Pagbukas ni Lola ng pinto, ang una niya nakikita, dumi ng aso. Kaya nagkakaroon dumadaming may high blood dito na matatanda. Dahil sa dumi ng aso. Ang point ko lang po simple. Kung mahal natin yung kapitbahay natin, may namasakit tayo sa kapitbahay natin. Hindi po natin gagawin. Ngayon, meron na po tayong ordinansa. Dahil po, medyo matitigas po yung ulo ng iba. Ang ordinansa po natin ngayon, pag nahuli po kayo ng ating mga barangay, nag-training na ba kayo dito? Nag-training na rin kayo. Meron na rin kayo panghuli ng mga tao dito. Wala pa. Pag yan ho, nakuha nila. Makuha nila yung umiyak nila, makuha nila yung paligid nila. Ang multa po, pag kayo nagpalabas ng aso na nahuli ng tutumi, 2,000 pesos. Pangalawang huli, 3,000. Pangatlong huli, 5,000. At makukulong, hindi yung aso, yung may-ari ng aso. Pero ang mas matindi dyan, dahil kung tatamarin lang kayo, napalabasin yung aso nyo ng tatamang panahon, yung pagkulong po, 6 na buwan. 6 months po pagkakulong, hindi po biro to. Kaya po ako'y nakikiusap. Kailangan magkaroon po tayo ng disiplina. Di ba? Sino dito nakakarating na sa Marikina? Ang Marikina, malinis pa po. Malinis. Bakit doon kaya nilang malinis? Alam niyo bakit? Kasi noon, sumalangin nawa, si Bayani Bernardo ng araw. Si Bayani Bernardo noon, lahat ng pasaway, pinakulong, pinuli. Pero nung nasana yung tao na malinis, mas maayos, wala ni si Bayani Bernardo. Pero hanggang ngayon, malinis pero Marikina. Kasi naisip ng tao, mas maganda pala ang isang komunidad na malinis, na meron pala sakit sa kapwa. Diba? Kung kaya ng Marikina, mas kaya dapat natin mga Pasigeno. Kaya hindi ko na po pahaba ng aking panangalita. Nais ko lang i-congratulate ang ating Barangay Santa Rosa sa inyong bagong project. No? Malapit na po, umpisa ng kampanya, bukas na po. Kung maging mapanuri po tayo, marami yung mga nako na kung ano-ano. Basta sa amin lang po, ulitin ko, nakatindig po kami sa isang plataforma ng good governance, malinis na pamamahala. Hindi po kami magsisinungaling para na makuha ang inyong matamis na oo. Ang hinihingi lang po namin, na sana pahiramin niyo po ulit kami ng inyong tiwala para tuloy-tuloy na pagkakas. Maraming salamat at Maraming salamat po, Vice Mayor Dr. Jaworski. At ito na po ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po ang Barangay Santa Rosa? Mabuti mamati po ba? Ang mga excited po tayo.
Una po sa lahat, nais kong pasalamatan ang inyong mga barangay officials, pauna na syempre ni Kap Marcel. Salamat sa pag-welcome sa akin sa inyong barangay. Salamat po ng mga taga-barangay sa Tarosa. Maraming salamat din po. Lagi po nandito kami, ni Paulman, Esmer Dodot, yung mga konsehal. Napakaliit po ang pagtanggap ninyo sa amin. Buti na lang, hindi ganun kainit ng panahon. Oo, kanina, ang init. Napanggit naman kanina ni Iko at device. Balik po kaming nagpayo, barangay Pinagbuhatan. Ang pinakamalaking barangay ng ating lungsod. Ngayon naman, nandito kami sa barangay sa Tarosa. Hindi po ito ang pinakamalaking barangay sa ating lungsod. Pero kanina, nandun kami. Siguro kasi sa oras din, mga alauna, alas 2 po kami doon. Ang napakainit, iba talaga ang panahon ngayon. Iba ang summer, mainit. Tapos biglang aakbon, biglang uulan, biglang bugso. Hindi natin naintindihan ng panahon ngayon. Kaya, okay lang po. Basta ngayon, komportable naman po kayo. Hindi naman masyadong mainit. Kaya, dahil hindi naman mainit at komportable naman po kayo, mga 4 at kalahating oras po ako magsasalita. Kaya pang nakaupo po ako, iniisip ko ano kaya hindi ko kwento ko dito sa ating inauguration sa Barangay Hall ng Santa Rosa. At habang nag-iisip po ako, ang daming pumapasok sa aking isipan, na ito kaya ikwento ko yung tungkol sa senior citizens. Then sabi ko, hindi na siguro kasi wala naman yata ang senior citizen dito. Senior na po na kayo. Pwede matanong po ilang taon na po kayo. 72. 8 years na lang po, matatanggap nyo na lang. Sigurado po yan. Itsura nyo parang 54 years old lang po. Sigurado po yan. Kayo po, ilang tanong po kayo? 83. Ang paalala po kung sa mga nagpas na sa 80 years old this year. Diba, naipasa si Councilor Simon ang tumulong sa atin dyan. Lahat naman ng konsehal natin. Pero ito po, this year, yung octogenarian, 80, 85, 90, pero this year, yung mga nasa gitna, ibig sabihin, 81, 82, 83, 84, yung 86, 87, 88, 89, yung 91, 92, 93, 94, yung 96, 97, 98, at iba pa, ay yung mga nasa gitna ngayon, pwedeng kunin yung para sa, ibig sabihin, 83 po. Ako, 83 years old na po kayo. Ibig sabihin, kung ngayong taon lang po, kasi dahil unang taon po ito ng implementasyon ng ordinansa, yung pang 80 years old, pwede nyo pong kunin. At dahil marami daw pong senior citizen, senior citizen na po talaga, pati kayo. Totoo po senior citizen. Okay. 66 na po kayo. Ibig sabihin, malipitado po kayo. Kaya 14 years na lang po. Pero huwag po natin kalimutan, ito naman, sa tulong ni Councilor Pao Santiago, chairman natin sa Senior Citizen na pero 65 pataas, walang pension, di ba? Meron tayong local senior pension. Ay, meron na po pala kayo. Sinabi ko, meron na po pala kayo. May ATM card na po gano'n? May ATM card, diretso na po sa ATM. Hindi na po kayo. Hindi na po kayo lalapit sa amin, diretso na po sa ATM. Pero para po sa mga kumari po natin na 65 pataas, 4,000 below, may SSS sila. Diba una, hindi sila kasama. Pero ito nga po, at ito rin po yung gusto ko. Hindi ko naman ikakwento lahat ng programa ng SID. Baka magkatotoo yung 4 at kalahating oras akong magsalita dito. Ito yung lahat ng programa na. Kasi yung talaga 4 at kalahating oras. Wala kaming pang-dinner natin. Abutin tayo. Ito po,
yung sa local senior pension natin. Ito po yung, hindi ko ikukwento lahat ng programa natin. Pero ang gusto ko pong iparating sa atin, dahil dun sa mga pinukwento kanina ni Vice Dodo, yung tumataas yung budget natin, tinanggal natin yung impact, sabihin, kukuha sa budget natin, sa lokal na pamahalaan, nabalan natin ng corruption, naging mas efficiente ang collection natin. Hindi tayo nagtaas ng buwis, pero naging mas efficiente po. Ngayon, nasa punto tayo ng ating lungsod at sa ating kasaysayan na pinalalawakan natin yung mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Ibig sabihin, kung 2022, medyo bago pa nga yung programa, wala pang 3 taon yung programa ng local senior pension. Pero dahil nakita natin na kaya na ng pondo natin, i-expand na po natin. Yung may 4,000 pababa na pensyon ng SSS, kasama na rin po sila. Kung pwede natin this year, ipapasa na rin po yung ordinansa. Yung sa 4,000 below, pasado na po yan ng City Council. Yung sa bedridden po natin, second reading na po, meron magkakaroon na rin po sila. Bukod sa hospice, di ba may diaper, may gatas, yun, existing program na yun. Pero yung financial din po, gaya lang sa local senior pension, magkakaroon na rin po para sa mga bedridden po natin. Yung sa scholarship natin, taon-taon, dumadagdag ang bilang ng scholar natin. Gumaganda pa nga yung programa kasi sa tulong ni Vice Dodo, magkaroon tayo ng Pag-asa Scholarship Program. Baka may kakilala po kayong makasama na doon. Buong tuition po yan, ha? Buong tuition po. Kasi, diba sa PLP, yung pinakamalapit naman po dito, yung PLP talaga, Pero sa PLP, mula 2019, libre na rin po yung tuition. Alala po natin yung batas ni Congressman Roman, nung unang term niya, yung Unifast Law. Noong 2019, na-apply po natin yung PLP, na-accredit po siya ng check, at sumailalim na siya dun sa Unifast Law ni Roman. Kaya walang tuition sa PLP. Hindi pa tayo nakontento sa walang tuition, nagdagdag pa tayo ng konting allowance para sa mga estudyante natin ng PLP. Pero alam po natin na medyo napupuno po ang PLP. Ibig sabihin, siguro sa isang taon, sa higit 1,000 po nakapasok, 10,000 ng graduate ng senior high school, ang paglalagyan ng mga ibang gustong magkolehiyo din at kwalipikado naman magkolehiyo. Ang tanong, magpapatayo ba tayo ng bagong building? Pwede naman. Papatayo ba tayo ng bagong pamantasan? Pwede naman. Kaya naman po natin. Siguro, pinakamagandang tanong lang dyan kung saan ba ipapatayo. Yan, syempre, maghahanap ka pa ng lupa, papatayo ka ng building, ibig sabihin, may operational expenditures ka pa, may capital expenditures ka pa. Okay lang naman, pero ano yung pinaka-efficient na paraan? Kasi pera po ito ng taong bayan. Kailangan iniisip din natin yung magandang management ng pondo natin. Hindi pwede kung ano lang maisip, sige, gawin natin ng gawin. So, nag-isip po kami ni Vice Mayor. So, totoo idea po ito ni Vice Mayor Dodo. Pandemic time po yun, kung maalala natin. Kakabangon lang natin mula sa pandemya 2022. Ibig na magpatayo tayo ng bagong building. Meron ng mga private school dito sa lungsod ng Pasig, private colleges and university, na may kalidad ang edukasyon. Hindi na natin kailangan magpatayo ng building, sagutin na lang natin yung tuition ng mga mag-aaral natin. Kasi mas mabilis agad-agad, sagutin na natin yung tuition. Di kalidad na edukasyon sa private university po, sa PCC, sa Arellano sila nag-aaral. Naging maganda po. Ito po yung ginagawa ngayon. Alam niyo po kung nasa ilan na po, this school year, papalo na po ng baka more than 2,000 scholar na po sa scholarship program natin. Bukod pa yan sa ilang tipong estudyante ng ating pamangkasan ng lungsod ng Pasig. At pwede kong banggitin pa yung mga ibang sektor, mula sa disabilities, hanggang sa sports po natin, hanggang sa social services. Pero isa na lang pong babanggitin ko din, dahil nung nakaraan, naalala ko, nuluan po ako dito sa hall po ninyo, may nagtanong po sa akin tungkol sa ating ospital. Nakita po kasi yata nila na i-renovate sa Child's Hope. Alam niyo po yung Child's Hope, di ba? Yung pinakamalapit na ospital dito, PCGH. Medyo malayo na rin po, RMC, natawid ko na po. Pero
nakita po siguro ng iba na may renovation nga po tayo. Ang renovation po na yan ay para i-expand yung services ng PCCH. Kinonvert po natin siya para maging pangalawang general hospital ng ating LGU. Ibig sabihin, pati adult patient, kasi dati children's lang po siya. So hindi natin tatanggalin yung serbisyo sa PEDYA, importante din po yan. Pero ngayon, dahil general hospital na po siya, ongoing yung renovations natin, major renovations po yan, ay ma-accommodate niya na rin po yung mga pasyente natin na hindi lang po yung bata, kundi para sa lahat na rin po siya magpasigilin. Lalo na po dito sa District 1. Lalo na po dito sa District 1. Alam naman po natin yung PCGH. Alam mo sa totoo, maganda po ang performance ng hospital natin. PCGH, mataas ang grado niyan lagi pag nag-evaluate ang Department of Health. Anong nagiging problema po natin? Kahit mag-expand tayo doon, madalas, karamihan sa mga pasyente, hindi lang taga-Pasig. Hospital po yan. Hindi yan pwedeng, hindi ka taga-Pasig, lumayas ka, hindi pwedeng gano'n. Hospital yan. Yung mga pumunta doon, may sakit, emergency. Kaya ang ER natin talagang napupuno. Kahit sinubukan natin gawin ng lahat para lumawak siya, talagang napupuno. Kaya ginabuti po natin na yung dito po, yung mas nasa sentro ng Pasig na hospital, yun po yung gawin din natin General Hospital para mas marami po tayong matulungan na Pasigenyo. At alam niyo naman po, pag sa hospital natin, yan yung sinasabi kanina, sila po advice na malaki na po ang pinibago dito sa Lungsod ng Pasig. Malayo na ang narating natin. Kung noon, medyo kinakabahan tayo kahit dahil sa politika, ayun, malaya tayong mga Pasigenyo. Hindi tayo kakabahan. Hindi kailangan na malapit sa kusina o may kakilala kang politiko o hindi kailangan makalapit ka kung kanino para makakuha ng mas magandang serbisyo. Simbolo po niyan, wala na pong iba, kundi ang simpleng simbolo ng pamaskuhan doon po natin. Na hindi yung, kasi malakas ka, kaya mas maraming matatanggap yung samaan mo. Hindi, binabahay-bahay po natin. Kaaway, kakampi. Okay lang, lahat meron pong natatanggap. Tama po, di ba, yung pamasuhan doon natin. Pero hindi lang yan sa pamasuhan doon, simpleng halimbawa at simbolo lang po yung pamasuhan doon. Pinakita lang po natin na posible yung ganung klaseng estilo. Pero yan na rin po ang ginagawa natin sa iba pang larangan at sektor, sa iba pang programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Balikan ko po yung halimbawa ko sa tulong ni Chairman, ni Councilor Eric Gonzales. Inaayos po natin yung mga improvements tayo sa mga hospital natin. Naalala niyo po noong 2019, uso po yung mga card. Diba, may blue card, may yellow card. Pag wala kang blue card o yellow card, bayad ka kung magkano yung rate ng hospital, ng city hospital natin. Pag may blue card, may yellow card, pwedeng may discount o pwedeng libre, depende sa nila ko. Diba, pag blue card, pwedeng na libre. Tinanggal natin yan noong July 2019. Yung iba po, yung ginagalit sa akin. Kasi tinanggal ko yung sabi nila, ngayon, yung benepisyo to, bakit mo naman tinanggal? Bakit hindi na ino-honor yung blue card ko o yung yellow card ko? Pero, nakita naman po siguro natin nung lumipas ang panahon, ang plano kasi talaga natin ay hindi na kailangan ng yellow card, hindi na kailangan na sino yung maraming oras para maglakad, para makakuha ng card, sino yung malapit, sino yung mga unang may benepisyo. Ang ginawa po natin, wala ng card, mas na taga-Pasig ka, libre. Mas na taga-Pasig ka, no balance billing po tayo. Ganun po sa mga ibang servisyo din natin. Kaya yan po yung tinataguyod natin na estilo ng pag-gobyerno. Yan po ang ginagawa natin ngayon. Naalala ko lang, habang sa topic na rin ako ng health. Pero kung tayo magkamali, pinaka-importante sa health services natin, yung primary health, yung preventive health. Huwag na natin antayin na umabot tayo sa ospital. Kaya pinapalakas din natin yung sa preventive. Pero siguro sa ibang oras na po natin pag-usapan yan. Habang nag-expand tayo, isang papanggitin ko lang doon sa primary health natin, ay may mga ibang servisyo tayo ngayon na maayos yung programa natin, medyo kinakapos tayo sa manpower o sa tao. Kaya sa ngayon, nasa 400 po yung PHA natin sa mga health center. Ang target natin, doblehin siya, gagawin 800. Para 1:1,000. Pag 800 na po yung PHA natin sa buong Pasig, mas maayos na po yung mga programa, magbabahay-bahay po talaga sila.
para i-check up yung mga, lalo na yung mga senior citizen, yung mga bedridden po natin. So sa ngayon, may hiring po kami. Tuloy-tuloy yung hiring po ng mga PHA natin. Siguro napabalitaan din naman po ng iba yan. Bakit ko lang po yun. Pero balikan ko po yung hospital. Kaya paalala sa akin ni Councilor Eric na ikwento ko po sa inyo. At nakita ko kasi yung ibang mga kaibigan natin na vloggers. Kuya Rolly, kasalanan kayo sa akin. Vloggers natin. Kaya naman natin silang sumama. Hindi yan sa akin, pero nahayaan natin sila. Usapan nyo sa kapila, wala problema pa. Pero may kasalanan kayo sa akin. Nung nasa PCGH tayo, siguro akala nyo yung project lang yung waiting area tsaka yung outpost ng guard. Pagkatapos namin i-bless yung outpost ng waiting area at yung outpost at waiting area, pagkatapos i-bless, umalis na sila. Pero yung highlight talaga ng araw na yun ay yung blessing, inauguration, ng cardiac catheterization laboratory na bagong bukas sa PCGH. Alam niyo po kung biro ko lang kayo, alam ko naman hindi niyo alam na papasok pa kami kasi yung tarp na naman, nakita ko naman yung tarp. May isa pang tarp kasi dun sa loob, hindi niyo siguro nakita. Kaya po. Pero kaya ko po nabanggit yan kasi kaya tayo ng cardiac cath lab natin. Dahil madalas ang nangyayari, may problema tayo sa puso. Re-refer sa Philippine Heart Center, Philippine General Hospital. Una, mas malayo po yun. Pangalawa, kung may experience tayo doon, alam niyo kung gaano katagal. Diba? Hindi nila kasalanan yun kasi talagang yung Pilipinas doon pumupunta eh. Pag may problema sa puso, matagal, waiting time. Punta ka ngayon, at schedule ka, angiogram, halimbawa, baka 3 buwan pa bago ka mabigyan ng schedule. Minsan, may pasyente tayo sa PCH na kailangan ng procedure sa puso, dadalhin pa natin doon. Wala na, mag-expire na yung pasyente. Kaya, pinabuti po natin na magkaroon tayo ng sariling cardiac cath lab dito sa Pasig. Nag-buksan na po tayo. Training na lang yung staff natin. Yan din daw yung training na yun. Pero at least, meron na tayong pasilidad. At galing Japan pa yung mga equipment. Sa buong Asia, yung equipment po, yung modelo ng cath lab doon. Sa buong Asia, tayo po yung una na naka-import nun mula sa Japan. Kaya halagang, pero sana wag niyo po siyang magamit. Kasi kung magamit niyo siya, ibig sabihin may problema kayo sa puso. Wag niyo munang gamitin. Huwag niyo po munang gamitin. Pero maganda naka-standby siya dyan. Isang halimbawa lang po yan, tuloy-tuloy po natin pinagaganda ang mga servisyo ng ating pamahalaan. Kaya nga lang sabi ko sa inyo kanina, sa totoo, ang dami po pong gusto ikwento. Pero siguro, panghuli na lang po, kailangan ko rin naman banggitin kung ano ba talaga yung ginawa natin dito sa Barangay Hall. Baka magkalimutan tayo lahat, nabanggit ko na yung dito, hindi ko na kwento, hindi na tayo nandito. Hindi naman, sa totoo, hindi naman po kalakihan ng proyekto ito. Alam naman po ito ni Cap Arcel. May mga utang pa kami sa mga nagrawat, sa mga opisyalis po natin dito sa Santa Rosa. At isa rin naman yan sa dahilan, di ba? Kung bakit tayo may financial assistance taon-taon. Para yung mga maliliit na proyekto, dahil yung pinakita sa akin ni Cap doon, yung playground. Diba? Garden. O wala, yung sa baba. Playground, tama, pinakita niyo sa akin, diba? May inayos kayo doon galing sa financial assistance. At yung iba pa, yung minor repair support. Imbis na ipipila pa sa city, siyempre, kumbaga, 30 barangay po tayo, mga priority project yan. Pero yung maliliit, diretso na yung barangay yung ginagawa. Ang ginagawa natin, dina-download na natin. Automatic po yan. Walang kasamang politika, walang mahalong po every year binibigay na po. Pag maliit na barangay, 3 million. Pag naliquidate na maayos yun, may bonus na 1 million. So 4 million per year po yung binibigay natin sa Barangay Santa Rosa para sa mga proyekto na kaya ng ipatupad ng barangay. Yung major renovation po natin ng Barangay Hall na sa 2026 po yan, na annual festival program. Ito naman po, nasa less than 3 million lang naman po ito na project. Kasama po dito yung plumbing at sanitary system po natin. Ibig sabihin, kasama yung mga plumbing fixtures,
Ayun, tinatanong ko si Vice Mayor Dodo, ano ba yung kaibahan ng water closet sa laboratory? Alam ko lang, basta banyo. So, yung mga banyo, ginagawa. Yung floor drain, yung lavabo, yung gripo, yung water lines natin, ay pinaayos din po. Yung septic tank, kasi 12 cubic meters po yan. Yung dry stand pipe, pati yung mga fire hose cabinet po natin kasama sa proyekto. Yung 220 gallon built-in bladder tank, para sa karagdagang water storage po natin, kasama po sa project. Meron din po tayong dalawang 1 horsepower na motor pump para maayos yung pressure sa tubig natin. Meron din po tayong 2,000 liter PE storage tank kasama ng accessories para sa water storage and management po natin. Meron pa mga ibang minor, pero hindi ko na isa-isayin. Ako lang naman po nabanggit kasi yan nga po yung dahilan kung bakit tayo nandito. Kaya kasama ka sa siguro nakikita pa tayo sa susunod. Yung mga ibang gusto ko ikwento sa inyo. Wala pang 4 oras. Ilang oras pa po. Okay na po muna yun. Panghuli na lang po. Sabi ko kanina, panghuli. Ito, totoong panghuli na po. Ay, happy nga kanina, magsisimula ng official campaign period. Alam kong yung iba nagtataka, sabi ko, bukas pa pala start ng official campaign period. Bakit yung iba parang isang taon nang nangangampanya? Okay lang po, ano sila. Kasi tayo, sunugin tayo sa guidelines ng COMELEC. At bukas pa talaga simula. Pero ito po, inauguration naman po ito. Wala kang official campaign period. Kaya hindi muna ako magsasalita o magpakwento tungkol sa politika. Siguro ang sasabihin ko na lang po muna ay, alam niyo na po yun. Ang isa lang pong sasabihin ko ay sana manatili po tayong maingat at mapanuri. Sa pag-iikot ko sa Pasig, mahigit 10 taon na po ako na halos araw-araw nag-iikot sa lungsod natin. Ang experience ko sa Pasigueño, matatalino, nag-iisip ko talaga. Mapanuri po ang Pasigueño. Hindi madaling lokohin ng Pasigueño. Totoo po yan. Kahit anong barangay sa Pasig, hindi madaling lokohin ng Pasigueño. Nag-iisip ko talaga, matalino. Pero kailangan, maging maingat pa rin tayo dahil alam niyo yung mga ibang fake news, mga balita, kahit sa social media, Facebook, medyo high-tech. Dati, bulyetos, di ba? Iniipit sa mga gate natin. Ngayon, mga Facebook, TikTok, talagang ginagastosan. Yung iba, medyo nakakatawa lang. Tungkol sa love life, pwede na natin tawanan yun. Pero yung iba, tungkol sa trabaho, mapanunin lang po tayo. Walang masama sa pagpunay. Walang masama sa pagbibigay ng feedback. Positibo man, negatibo, pinakikinggan nga natin yan, yung totoong feedback. Pero pag hindi nakatotohanan, pagkasimpalihan na, ibang usapan na yan. At kailangan lang natin maging maingat. Kasi minsan, di ba, pag matulog na tayo, nakarelax na tayo, nag-scroll tayo sa cellphone natin, minsan pag hindi na natin naiisip, di ba, tuloy-tuloy lang tayo. Kaya yun lang naman yung pakiusap ko. Dahil, alam niyo, ang ganda po nung nangyayari na sa magandang posisyon ang ating lungsod ngayon. At ang totoo naman po, hindi po yan nagawa kung hindi po sa tulong at suporta ninyo. Hindi po namin yan nagawa. Yung mga pagbabago, matindi mga pagbabago ay patupad pinaglaban natin sa lungsod natin. Hindi po biro yung pagtanggal ng takutan, yung paglilinis ng pamahalaan, pagpapalawak kayo ng mga serbisyo ng pamahalaan, hindi po naging atras, pabalik po sa mga lupang kalakaran. Pero hindi po tayo papayag, paabante po tayo dito sa lungsod natin. Hindi po, maraming salamat sa lahat ng taga-barangay Santa Rosa. Nasusundan po ito ng pagbabasbas sa pangunguna pa ni Brother Kat. Kenneth tayo muna sa San Sebastian Parish. Muli po, the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay Santa Rosa! Tutungo na po tayo sa blessing sa pangunguna po ni Brother Kenneth tayo mula sa Sebastian Parish. Pasalamatan po natin ng Diyos sa biyaya ng mga pinayos sa ating bahay pamahalaan dito sa Barangay Santa Rosa.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Noong nagkatawang tao si Kristo sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, siya ay nanaang kasama natin. Manalangin tayo ngayon na pumasok siya sa gusaling ito at pagpalain ito ng kanyang presensya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa layong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waking papatuloy pa ng paglakad. Ngunit siya ay pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo sa amin, anila. Sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalong nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Panalangin ng pagbabasbas. Manahan ka, Panginoong Jesucristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa mga ipinaayos sa gusaling ito at humihiling ng pagbabasbas sa iyo upang sa paglagi rito ay kanilang madama ang iyong pagkupkop, upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagkatagulot, at upang sa pagbalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok, hanggang ang kanay sumapit sa iyong inahandang tahanan sa maligayang pagtisan sa iyong Ama sa kalangitan. Hari naming nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalaala ng pag-iisa natin kay Kristo sa sakramento ng binyag. Ngayon po ay ating bibisikan ng banal na tubig ang mga Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. At ang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng Panginoon natin sa Jesus. Santa Maria, ang Diyos, ay namin ang kasalanan, nilang po kami mga kasalanan. Kapag Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng Panginoon natin sa Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ay kailangan namin kasalanan. Balik na ako ba? Babi o mga ang pagbabago sa mga sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ng Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ay kailangan namin kasalanan. Ngayon at kung kami